Okay, yan na lang. So, kitang-kita na kayo ngayon. No? Sa mga malayo sa pamilya, matagal nang hindi na kami ng probinsya, hinahanap ka, hindi nila alam kung saan ka, sabihin mo na lang. Sabihin nyo lang sa kanila, hi. Shout out sa aking mahal sa buhay. Nandito ako ngayon. Hindi ako nagtatago. Naghanap lang ng trabaho. Hindi ako sumaba sa iba. Aalis lang ako ng bansa. Kasi wala ng trabaho sa Pilipinas. Ubos na. No? Puro lang kasi ingay dito. Hindi kami natutukan. No? Kasi sa Pilipinas, ang hirap mag-apply ng trabaho. Madali man, no? Kaya lang, mababa ang sahod. Maganda ang posisyon, maganda ang forma, ang liit ng ang liit ng sahod kinikita. Kaya kung magtataka ka, iba diyan, naglalakad na lang, nagko-commute. Minsan hindi na talaga nagko-commute, naglalakad na lang makarating na sa kanilang bahay. Kasi syempre, ang hirap talaga sa Pilipinas. No? Pagdating ng sahod, kulang pa sa pamilya kasi puno sa utang. Tama? Ngayon, dito, kunting pahirapan lang, no, nahulbot. Pahirapan, ilang araw na lang, may nakialam naman dito. Iniiwan ko kasi ito dito. No? Kunting pahirapan, no? Gastos. Ilang araw na lang basta makumpleto, lalo na after ng pagpidos, may certificate na. So alis na tayo. Kayo, no? Tama ba? Ang tanong, lahat ba sigurado makaalis na? Okay. Yan ang katanungan. Kung lahat ba ay siguradong makaalis na. Okay? Kaya kung hindi man nabanggit ni Ma'am Sandra Lynn kung anong part ko, ako na lang bahala magpapaliwanag sa inyo. Bago ako paliwanag, mas maganda makilala niyo muna ako. Hindi lang habang ako'y nakatayo sa harapan, tango ka ng tango. Pero hindi niya man kilala o alam ang pangalan ko. No? Tapos binigyan ko pa ng number kayo, bibigyan ko pa kayo ng number, tapos tumawag kayo, hindi niya naman alam kung sino kausap niyo. Tama? Katulad yan kanina, picture ka dyan kanina, di ba? Pinicturean yung mga numbers dyan? No? Dito? Kanina? Pinicturean nyo? Oh. Ang tanong, anong purpose? Para just in case of emergency, mayroon po kayong matatawagan. Yan ang tanong. Lahat ba sigurado na pag tinawagan mo yung number na yun, may sasagot sa'yo? Yan ang problema, no? At kung may sasagot man sa'yo, sigurado ka ba kung sino ang kausap mo? No? Magtanong ka, hindi ka na makapagtanong, dire-diretso. Dito, mamaya, sigurado, may makakausap kayo. Walang iba, sino? Pag nagbigay ako ng number. Pero bago ako magpatuloy, kilala ko na. Ang tanong, lahat may ballpen. May ballpen, Okay, magpakilala ako para sigurado, no? Kung wala kang ballpen, sabihin mo mamaya sa katabi mo. Pakupya na lang mamaya. No? Okay, ang oras sa buhay pagpuruan, alauna. Ano na? Alauna? 140, almost 2. 140. Okay. Kilala mo na. Pero iba, nagpakilala na ako, hindi pa rin may sulat-sulat ang pangalan ko. Nilitra ang pangalan ko, hindi man lang may sulat. Nagtataka ako, ano mayroon? Bakit hindi man lang may isulat ni isang litra ng pangalan ko? Try natin sa inyo kung may isulat nyo. Ito ang pangalan ko. Are you ready? Are you ready? Okay, sagot mo ng sagot. Ha? Eh, pag nagtanong ako, sagot kayo. Ha? Hindi lang, diretsa ang sagot. No? Huwag kang luminis. No? Pag sinabi ko, anong pangalan mo? Sabihin mo ang pangalan mo. No? Hindi yung, anong pangalan ko? Okay, itong araw na pinag-message ang gawa sa tagod sa dyan, may papilos malingang story. Nandito na mga embed na message naman kayo, nandito ang message sa naman ang mga services para sa inyo. Ang iba nagtatanong, message sa, ano naman ang mga services niyan? Ang lagi kong sagot, ganito, mamaya, inyo mo na lang ang buong detalye sa atin.
pagbabalik. Ang tanong, naisulat niyo ba ang pangalan ko? Hindi nga. O hindi niyo naisulat. Kasi, mabilis talaga ako magsalita. Ma'am, di ba ma'am mabilis? O ang tanong? Ang tanong ko, anong gusto mo ma'am? Mabilisan o matagalan? Mabilisan. Ang tinanong ko, ito, ang sumugot sa likod. Tulala eh. Sige lang, ayun na ang gusto kong alerto. Sabi ni ma'am, mabilisan. Bakit? Pag mabilisan, madaling matapos. Tama ma'am? At madaling matapos. At hindi ka maiwan, no? Makarating ka agad sa paroonan mo. Kasi pag mabilis talaga, no? O, tandaan niya, wala akong sinasabing masama dito. Tama? Okay. Ikaw ma'am, tatanungin ka, anong gusto mo? Mabilisan. O matagalan? Mabilisan ka rin. Nagmamadali. Okay. Mabilisan. Pero ang sagot ng isa dito kahapon sa akin, sir, sabi sa akin, gusto ko matagalan. Bakit? Pag matagalan, talagang fail na fail niya. Yung napag-usapan dito. May sinabi bang masama? Di ba wala naman ako? Concentrate ka lang ha, huwag kang ibang isipan. Fail na fail niya. Kung ano na pag-usapan dito, dahil fail na fail niya, mayroon siya natutunan. Kaya pag uwi niya ng bahay, no? Hindi niya pa rin makalimutan yung napag-usapan dito. Kaya pagdating sa labas ng bansa, kung ano man napag-usapan dito, nai-apply niya pag oras nung nasa-set na sa trabaho na. Tama, sir? Sa amin, sir. Hindi sila. Yan ang ibig kong sabihin. Wala akong sinabi masama. Kaya ang OFW dapat laging alerto. Alerto, no? Kasi, dapat, sanayin mo na sa Pilipinas ka pa lang dito, parang sa Pilis dapat alerto ka na. Kasi, sa labas ng bansa, iba. Pag papanding-banding ka, makita ka ng supervisor mo or employer mo, may tendency, hindi ka tatagal doon. Kaya kadalasan ng iba, no, tinatanggal, no, tiniterminate. Nagtatanggal na bakit ako na-terminate? Kasi nga, ini-observe ang performance mo. Kung magaling ka ba o hindi. Hindi ka na magaling. Mabagal ka pa kumigos. Okay? Wala. Talaga? Okay. Kaya, ako na dito. Just in case of emergency. Isang OFW. Pag ikaw OFW, alamin mo ang pinasukan mo. Bakit? Iba ang batas dito. Iba ang batas doon. Ulitin. Iba ang batas dito. At iba ang batas pagdating sa labas ng bansa. Kung di pagkakamali mo lang, no? Nakita ka, nakuna ka ng employer mo, talagang mananagot ka. No? Kasi meron kasabihan, ignorancia legis niminim is kusa. Mga ano yan, na law terminologies, no? Terminology. Panglo yan, no? Pag sinabing ignorancia legis, ang ibig sabihin, ignorance of the law excuses no one. May natutunan na. No? Kaya paglabas mo dito mamaya, no? Ha? Ikaw, huwag kang ano-ano ha? Kasi pagdating sa labas ng bansa ha? Walang ligtas doon. Pati dito sa Pilipinas, mananagot pa sa batas. Okay. Ngayon, dapat alamin nyo. Alamin nyo ang batas ng pagiging buhay isa at OFW. Alamin nyo kung anong pinasukan nyo. Kaya ako nandito just in case of emergency. Ang pag-usapan na naman natin, saglit lang tayo. Batas lang na dapat yung malaman. Mapa-ex-abroad ka man, first timer, dapat mong malaman. Kahit ilang taon ka sa labas ng bansa, no? Kailangan mo pa rin itong malaman. Kasi bakit? No? Taon-taon mayroong pagbabago. Kaya ako'y magtatanong. Lahat ba? Kamusta yung excitement nung mag-talk si Ma'am Sandra rin? Okay naman. Very good. Kasi pag okay, sana after ko, okay pa rin. Ha? 100% pa yung excitement mo. Kasi after ko mag-talk, may tendency, yung 100% mo ng excitement, mababawasan yan. Bawat may sinabi ako dito, at may sabihin ako sa'yo, may nangyari sa'yo, magbawas ako.
ng 20% doon sa 100%. Kaya sana walang bawas ang excitement mo. Okay? Kasi batas ang pag-usapan natin na dapat mong malaman. Kaya ako'y magtanong ngayon. Una kong katanungan, sino ang mga ex-abroad? Taas yung mga kamay. Taas. Thank you. 8. Sino ang mga first-timers? Taas yung mga kamay. 9. Sabi ni ba, nagbilang ba siya? Hindi ako nagbilang. Dati, wala pang pandemic, talaga nagbibilang ako. No? Bakit? Maganda ang sahod ko noon. After ng pandemic, wala na akong sahod, kaya hindi na ako nagbibilang. No? Kaya, ni-estimate ko na. Anong marami? 8 or 9? 9. Ibig sabihin, marami ang first timer kaysa ex-abroad. 8 times 9, magkano? So magaling sa arithmetic. 8 times 9? 40? Ha? 72. Okay. 72. So mayroong tumataas ang kamay, mayroong hindi. Sa hindi tumataas ang mga kamay, ang tanong, ano kayo? Sabi ng iba dyan, pakialam ko sa'yo. Bilisan mo lang kasi gutom na kami. Tama? Hindi pa kayo kumain, no? Ibang pilos dito lahat. Walang lunch. Sabi ng uwang, mahalin yung OFW. Huwag pagutuman. No? Bakit? Kaya nagpamedical, fit to work, pinagpidos. Kasi pag hindi ka fit to work, hindi ka pwede magpidos ngayon. Tama? Para magiging, pagdating sa labas ng bansa, no? Ano siya? Talagang fit, dahil fit siya, talagang makapagtrabaho siya ng tuloy-tuloy na hindi siya pwedeng tanggalin kasi kondisyon ng katawan niya, wala siyang sakit, tama? O ngayon, Mr. Sam, nagtanong ka na kung sino ang ex-abroad, sino ang first-timer. Mga first-timer, magtatanong ako ulit. Sa mga ex-abroad, na umabot ng lahat ng ex-abroad, magtatanong lang, iparinig niyo sa mga first-timer. Ex-abroad, yung totoong buhay, OFW. Sumagot ka, isa lang. Sasabihin ko, masarap ang buhay OFW o hindi. Either masarap lang o hindi. Magtanong ako, mga ex-abroad, isigaw niyo, iparinig niyo sa mga first-timer. Ex-abroad, masarap buhay OFW o hindi? First-timer. Narinig niyo? Sabi ng mga ex-abroad, hindi. Malutong. Manila lang, pero malutong. Hindi. Sabi ng mga first-timer dyan. Ha? Ano pala yung pinasukan natin yun? Kasi doon kanina sa part ni Ma'am Sandra Lee, more on encouragement. Pagdating sa part ko, more on discouragement. Kaya normal, after kumagto, malamang bakang iba, mag-give up na. Okay, pag nagtanong ako mamaya, tuloy hindi, tuloy o hindi, ang sagot niyo sa akin, tuloy ang laban. Walang suso. Walang atrasan. Ganun lang, ha? Okay, ngayon. Bakit kaya hindi? Sus na ko. Ma'am, nakaranas ka na ba? Ng buhay. Hindi lang sobrang hirap, sobrang sakit. Pero sobrang sarap naman. Nakaranas ka na ba? Hindi ka. Hindi ka. Hindi ba? Hindi mo ba naranasan? Hindi ba siya nakakaranas sa ganung buhay? Magtatanong ako, ma'am, ano ang gusto mo? No. Gusto mo bang maranasan? Kasi kung ipaliwanag ko isa-isa yan, first timer ka pa lang, ihatid ka ng pamilya mo sa airport, doon pa lang sa airport, doon mo na maramdaman yung sobrang hirap, lungkot, sakit. Bakit? Unti-unti ka nang mapalayo sa pamilya mo. Lalo nang pumasok ka na sa boarding gate, no? Nasa boarding gate ka na, bigla na lang sila na wala naglako. Tapos, napasakay ka naman sa plane, sumakay ka ng plane, unti-unti umangat ang plane, pero nasa isipan mo, saan na kaya sila? Nandoon pa rin kaya sa loob ng airport, no? Hanggang sa umangat ng plane, hanggang sa nagtago na doon sa ulap, gusto mo mang sumilip doon sa may bintana para
Kita mo lang. Walang papayag sa'yo na may pupunta doon sa bintana kasi may ibang nakaupo doon, tama? May iba namimili. Kasi gusto lang talaga. Sinabing bawal, namimilit pa. No? Okay. Wala kang magawa. Hanggang sa dumating ang airplane doon sa labas ng bansa at umpisa ka nang magtrabaho, kinabukasan, doon mo na mag-feel sobrang hirap. Bakit? Wala ka nang kausap ng pamilya mo. Yung naghatid sa'yo sa airport, hindi mo na talaga makikita. Tapos nung gusto kang humingi ng pagkain kasi gutom ka after the work. No? Gutom ka, pagod. Wala mag-serve sa iyo ng pagkain. Kaya ginawa mo, self-service. Tama? Nagawa mo lahat. Hanggang sa nakapag-serve ka ng pagkain sa sarili mo, habang ikaw ay kumakain, inaatake ka pa ng no? Lungkot. Pero wala kang ibang naisip kung hindi tumawag sa cellphone. Nung tumawag ka ng cellphone, hindi ba ito cellphone? No, cellphone. Hindi ka pa nakumpinto, binidyo call mo pa. No? Yung binidyo call mo, nakita mo yung mga mahal mo sa buhay. Nakita ka rin nila, tama? Sobrang sarap ang naramdaman mo. Pero nung biglang mag-brown out, kasi wala ng signal, nawala sila, nawala ka rin. Oh, masarap ang kinanta mo? Hindi. Pero, ang sa isipan mo, di ba, babawi na lang ako, naputol man ang usapan, pagdating na lang ng sweldo, babawi na lang ako. Tama? Nung sumahod ka, nagpadala ka. Nung magpadala ka, tinanggap yung padala mo. Ano ang naramdaman mo? Di ba, sobrang sarap? Tama? Masarap din ang pakiramdam nila kasi nakatanggap na sila ng padala. Pero ang tanong ko, ang may masarap na pakiramdam, yung pinapadalhan mo o ikaw na nagpapadala? Yung tumatanggap. Tama? Bakit? Ito naman, habang hinihimay-himay yung pera, wow, may kasunod pa to. Ayun, ganon ang nagiging sitwasyon ng isang OFW. Kaya lang, paano sa sunod na buwan kung laging delayed ang sahod? Laging delayed na ang sahod. No? Ang mahirap dyan, delayed na ang sahod, kulang pa, hindi na susunod. Yun ang pinakamahirap. It's abroad, totoo mangyayari, totoo hindi. Hindi nangyari sa iba, nangyayari sa iba. Ganun po ang nangyari sa labas ng bansa. Kaya, sinabi kanina sa videos ni Ma'am Sandra Lynn, nandito kayo upang ihanda ang inyong mga sarili sa kakaharapin na panibagong hamon sa buhay, mga pagsubok pagdating sa labas ng bansa. Kasi, mga pagsubok. Ang tanong, tuloy hindi? Tuloy. Ang laban. Walang suso. Walang atas. Tuloy! Ngayon, magtatanong. Sino yung isa na 20 years sa labas ng bansa? 20 years. Meron? Wala? 15 years. Wala? 10 years. 13 years. Wala talo naman sila. Kaya hindi ko sabihin. Dito mo pala, halatalo. Dapat dito ka talaga sa market yan. Kasi ikaw ang bilang eh. Sir, ang tanong, nung mag-videos ka nun, saan ka? Biglang sumagot, may buhok ka pa na wala. Hoy! Nung mag-videos ka nun, saan ka nag-videos? Sa Pasig. Nakita mo ba ako doon? Nakita ko doon eh. Ha? Hindi mo na natandaan. Hindi mo natandaan. Pero hindi ko talaga makikita. Sagot. Hindi ko ako nakita doon, sir. Kasi wala naman talaga ako. Sir, may naipon? May naipon wala? Wala. Kaya ganyan ang nangyari. Wala na ipon. Sir, pero bakit po tayo ko lang naipon? Kasi gusto pa makapag-ipon, tama? Sir, may anak?
May anak? Yung kasama ko ngayon, sir. Ilan ang anak niyo? Tatlo, sir. Nag-ibig. Tatlo. May asawa? Wala po, sir. Saan ang asawa mo? Ayaw, sir. Ayaw mo sagot. Hindi pa sado. Okay! Tigilan na natin pagtanong mamaya. Matagal masayang ang oras natin. O, sunod na katanungan. Lahat ba ulit nakapagsayin ng kontrata? Sino ang nakapagsayin ng kontrata? Taas mo kamay. 7. Sino? Ang hindi pa nakapagsayin ng kontrata? 8. Maraming hindi nakapagsayin ng kontrata. Kukunti lang nakapagsayin ng kontrata. Now, sabi naman, bakit ka nagtanong? Gusto ko lang malaman. Kaya pinagtatanong. Dahil alam ko na, mayroon akong sasabihin sa inyo. Na ano? Naayon sa batas, dapat ang isang OFW bago magpidos dapat siya ay nakapagsayin ng kontrata. Malinaw, Dick Sabrot. Dapat ikaw ay nakapagsayin ng kontrata. Sabi ni pa, ha? Kontrata, bakit kami wala? Hindi namin problema yan. May ibig sabihin, problema mo yan. Dahil problema mo, yung excitement mo na 100%, bawasan na ng 20%. Ang natira is 80%. Guys, unti-unti nang babawasan yung excitement. Kaya yung iba dyan, pag tinamaan, gusto mong tumawa, medyo nahirapan. No? Kaya ang iba, hindi man lang nagpapaalam. Lalabas na at tatawag niya doon. Ma'am, bakit kayo hindi po sa pinapitos niyo? May ibang lalabas pa dyan mamaya. Okay! Ang iba naman hindi lumalabas, pero cellphone na agad ang ginawakan. Bakit ganito? No? Normal lang yun. Okay! Nasa batas po yan. No? Sa mga isa-abroad, ngayon yung ito narinig. No, ngayon, ganito. At dapat, after magpidos, siguro din magkakaalis ka na. Kasi, ang isang OFW mo lang nag-apply natin, na bisahan, dapat 60 to 90 days prior, dapat wala na siya sa Pilipinas. Ibig sabihin, 2 buwan, hanggang 3 buwan, mula nag-apply siya at nabisahan, dapat wala na siya sa Pilipinas ngayon, at dapat wala na siya sa kanilang inuupuan. Malinaw, isa bro, sabi ni Bang, kung ano, bakit ako nandito pa rin. No? Okay! Nasa batas yan. Kaya kung nangyari sa'yo, another 20%, ang mababawas doon sa excitement mo, ang natira is, 60%. At dapat, bakit kailangan makaalis? Kasi hindi na nakapagsign ng kontrata, hindi na nakapagpidos ang iba dyan nakapagbayad na ng placement fee. Pag nagbayad ng placement fee, ang isang OFW, kung ang sahod niya is 20,000, magkano dapat na maging placement fee? Dapat equivalent din sa loob ng, equivalent din of 1 month salary. Kung 20, dapat 20,000 din, no? Sabi niya ba? Diba? Bakit sa amin? Sobrang laki. Ang ibig sabihin, marami kang pira. Sisiga na. Sabi niya ba? Ito kasi hindi na lang okay! Dapat katumbas sa isang buwang sahod. Sabi niya ba? Kung ano, paano ako? Ang ibig sabihin, bawasan na naman natin ng 20%. Ang 60% mo na excitement, ang natira is 40%. At dapat, pag nagbayad ka ng placement fee, saan lugar? Sa Jollibee, sa Chowking, sa McDo, sa Max Mall, hotel o restaurant, wala sa nabagit ko na lugar, dapat sa loob ng agency. Sabi niya ba? Ha? Agency? No. Sa agency. May sumigaw dito kami, tapon dito. Sir kami, sa ano po? Sa Gcash. Isin ko na pinahirapan. Di ba? Bayad ko naman, oh ma'am, Gcash ko na. O dapat sa loob ng agency na. O, kung nangyari sa'yo, another 20% ang ibabawas ko. Sa excitement mo ang natira is 20%. Sabi ni ba? Mayroon pa kaya? Mayroon pa. Hanggang 5 na naman to eh. Oh. At pag nagbayad, dapat ay meron ka kulang ano? Resibo. Sabi ng iba.
Resibo. Bakit kami wala? Another 20% ang mababawa sa'yo. Ang natira, magkano? Wala na ang natira. Guys, ingat. Kung nangyari sa'yo, meaning to say, you are a victim of illegal recruitment. Guys, dito na ang sinasabi ko, akala mo parang pero ay totoo. Kaya magpag-isip na, parang pero lamang dumating tong speaker na to. Ang sinasabi ko dito, more on realities. Totoong pangyayari dito sa Pilipinas hanggang pagdating sa labas ng bansa. Mr. San, bakit alam mo? Yan kasi ang trabaho ko mula noon hanggang ngayon. Wala pa itong mga pidos doon sa malapit sa langit. Pidos ka. Wala pa ito. Nasa servisyo na ako. Nasa servisyo na ako. Yung mga natulungan ko, tumatanda na, hindi na bumabalik. Ang iba hindi na nakabalik sa labas ng bansa. Ngayon ako nandito pa rin. Yan ang trabaho. Isa bakit victims of illegal recruitment? That is a violation of Republic Act 1842 of Anti-Illegal Recruitment or 10222 as amended of Anti-Human Trafficking Violation. Kaya dapat magiging maingat. Nangyari man sa'yo, wala kang ibang gagawin kung hindi i-inform ang agency mo. Baka kinausap ka sa labas, nakipag-transaction lang kayo sa labas, no? Tapos, ang purpose lang, akitin ka ng akitin hanggang sa kumagalit ka, no? Hanggang sa, kasi pinamirida ka pa, no? Talagang mapakagat ka. Hanggang sa, no? Ginagamit pa para ng agency, yung mga staff, no? Punta naman doon si ma'am. Kilala ako, no? Pagkatapos, makipag-meet sa'yo. Pagkatapos, makipag-meet. O itong bahay ko, ha? Dito ka pupunta kung magpalo-up ka. Basta, lahat ng usapan natin gawin mo lang para mapabilis. Expedite to, mabilisan. Ngayon, kung magpadala ka ng pera, padala through GCash, hindi mo lang problema na pala. Nung pinuntahan mo sa bahay, sa Las Piñas, no? Wala ka na ang kausap mo. Doon lang sa social media. Bakit sinabi ko sa Las Piñas? Biktima, 12 mga teachers, no? 280,000 bawat isa. Ingat ka rin. May kasunod, 170,000 bawat isa mga taga Batangas. No? Ilan sila? 20 lang naman sila. 170. Papuntang ano? Poland, Africa, Malaysia, Japan. Wow! Japan. Ganda yung trabaho doon, no? Tapos, mapasayaw ka talaga sa sarap ng trabaho at sweldo doon. 100,000. Yung dahil pinagat mo, hindi mo alam, mali yung pinasukan mo. Dapat dumiretso ka sa loob ng agency. Kasi bakit? Pag nahuli yung suspect na yan sa labas, lifetime imprisonment yung kausap mo sa loob ng agency. Lifetime imprisonment din pala. Kasi kakilala niya, ibig sabihin, accessories of the crime ang magiging kaso. Kawawa ng mga agency. Ngayon, pasalamat kayo sa inyong agency, dito kayo pinadaan sa pilos. So, daming pilos dito. Daming pilos dito. Iba po ang iba pilos. Guys, marami kayong matutunan. Marami kayong matutunan. Lalo na sa batas, RA 8042. No? Ingat. I-inform inyong agency para hindi sila mapiktuhan. Pagdating sa labas naman sa may problema man, pagbabago, akala mo nurse ka, pagdating doon, housekeeping ka lang pala. Kasi ang sabi, okay lang yun sir, kasi hospital pa din naman ang trabaho nila. No? Nurse, naging housekeeping. No? Nurse, medtech, nagiging, DH. Tuwing umaga, tinatamaan ang mukha ng walis. No? Medtech. Engineer, nagiging laborer. Dancer, nagiging dancer, nagiging cleaner. Kasi may R sa dulo. No? At least may R pa rin. No? Ingat ha, hindi ko sinabi yan upang takutin ko. Binuksan ko lang ang isipan mo ninyo kasi pagdating sa mga hindi mo alam kung sino ang makakaharap ng mga pagsubok katulad niya, mga pagbabago sa pinirmahan niya sa kontrata. Walang kasalanan ng agency kasi inaayos lang naman dito. Pagdating nun, mahirap kung ang employer. No? Ang employer.
Kaya pasalamat pa rin sa inyong agency kasi bakit ipinadaan kayo dito. At least, nabigyan kayo ng mga tips. Anong dapat gawin pag may problema? May mga pagbabago pagdating sa labas ng bansa. I-inform ang inyong agency. Sabihin kung ano totoo. I-inform ang inyong agency. Bakit? Hindi kahit kanino. Kasi ang iba kahit saan-saan nakarating ang problema. No? Kaya kung makarating ang problema kung saan-saan, ang nangyari, mas lalo mo lang nangyari. Tama? Kasi bakit? Hindi naman agency. Dapat agency mismo. Tama? Wala naman sila kinalaman sa pagpapaalis sa inyo. Kung hindi ang agency. Ang iba nakarating pa sa abogado, nung makarating sa abogado, ang nangyari? No? Wala pa rin nangyari. Nagsara ng agency sa Pilipinas, natalo pa sa kaso. Pag-uwi ng Pilipinas, wala na pala. Bakit? Wala nang agency. Ang matindi sa abogado, manalo matalo ka, magbabayad ka. Tama? Sir, ano ang dapat namin gawin? May isang number. Halimbawa, hindi nyo makontak yung agency, may isang number ako bibigay sa inyo. Yung number na yan, may kakausap sa inyo. 0948-0997-0-06351-35480. Sino makakausap ko doon? Walang iba kundi ako. Ako ang makausap niyo. Ako po ang magmamakaawa. Ha? At least nakita niyo ko yung personal. Ako ang kakatok sa pintuan ng inyong agency, magmamakaawa para sa inyo. Para lang mapabilis ang pag-aksyon ng problema. Tama? Pag nasolve ang problema, wala nang maapektuhan pa. Pamilya mo, ikaw, hindi apektado. Bakit? Sa amin, libre ang serbisyo. Saan ka lalapit? Sa pag-umaksyon, may bayad ang serbisyo o libre? Libre. Kaya number niyan, 0948-0997-0-0963-5135-480. Mr. Sam, ang sobrang bilis naman. Ang tanong, Mr. Sam, gaano katotoo yung sinasabi niyo? Na umaksyon kayo. Nakilala niyo si Sara Balabagan, narinig niyo? Ano si Sara? Babae. Tama? Isang OFW na household worker na nakapatay ng employer. Self-defense ang ginawa. Nung inatin po siya na repeat or gahasain, lumaban, ipinagtanggol ang kanyang sarili hanggang sa mapatay ang kanyang amo. Kung kaya kapalit, itinulong sila at hinatulan na Nako! Pero nailigtas na ipawalang bisa ang pagkataon ng kamatayan. Ang kasunod, sabi ni ba ay household naman yun. Eh paano naman si Engineer Jan Aquino? Nakulong din at tinatulan ng kamatayan. Ang problema, walang pinipili pagdating sa labas ng bansa. Guys, kaya magiging handa kayo. Si Engineer Jan Aquino, self-defense lang din ang ginawa kung pinagtutulungan ng ibang lahi. No? Ang napatay niya, leader pa. Nung mapatay, kulong din siya at tinatulan ng kamatayan. Sino tumulong nun? Walang iba. Magkasama kami ng dating gusto si former Ambassador Seniores. Isang ambasador, naging United Arab Emirates, pag-uwi ng Pilipinas, naging NRC chairman. Year 2013, naging congressman, siya po ang kasama ko. Nung humimuray ako sa kanya, namatay siya. Ako nandito pa rin. Tuloy ang pagtulong. No? Si Mrs. ko, sinong tumulong sa problema ng tatay niya? Ako rin po. Nabayaran ang tatay niya ng 750,000. Nanalo ang kaso, illegal dismissal year 2001, nakarating sa akin ang sumbong 2005. Napabayaan, tulog ang kaso. Yung pala ang abogado na lagyan. Nung inakyat ko na, pinasok ko ng bahay ng abogado sa Quezon City, hanggang sa inakyat ko ang Congress, pati NLRC. Bakit? Gusto ko may mabuhay ng kaso. Alam niyo kung sino po ang tatay niya? Isang retired na general. Ang asawa kilalang senadora matalino at matapang. No? Miriam Santiago de Pinchor. Inakyat ko, pinakalas ang sini. Kaya nung inakyat ko, nabayaran ng tatay niya ng 750,000 sa buwan na yun. No? Year 2005. 2011. Nung babayaran, anong sabi ng tatay niya? Mr. Sam, ibigay ko na sa'yo yung anak ko. Dahil libre ang servisyo mo, hindi ka naniningil, ibigay ko na lang sa'yo yung anak ko. Kaya kami na ngayon. Yan ang totoong kwento ng buhay ko. Kaya kung gusto mong umit tatay mo, kung gusto niyong umit ng tulong sa akin, mag-ingat ka. Kung gusto ang problema mo, bakit bibigay ka rin sa akin. Okay, ngayon, ganito.